Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa lahat ng magiliw na tagapakinig. Kagaya ng iba ay may nais din akong ibahaging karanasan patungkol sa aswang. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Jake. Naninirahan dito sa probinsya ng Capiz, sa Dumalag. Nakatira ako sa mismong poblasyon ng bayan. May dalawa akong anak na tawagin na lamang natin sa pangalang Toto at Neneng. Ang karanasan ko ay nangyari noong taong 2007. Nagsisimula pa lamang akong nanliligaw sa aking asawa na tawagin na lamang natin sa pangalang Tess. Nakatira si Tess sa barangay ng San Miguel sa bayan ng Dumalag din. Iisang bayan lang kami. Magkaiba lang ang aming barangay. Nangyari ang aming karanasan nung nanliligaw pa lamang ako kay Tess. At nung minsan kaming pumunta sa perya kasama ang aking mga kaibigan at kababata. Sila ay sina Isboy, Nonoy, June at Glenn. Sila yung kasama ko sa lahat ng aking lakad at dahil sa mga binata pa lamang kami noon kung kaya't maging sa kalokohan ay palagi kaming magkasama. Isa akong tricycle driver. Habang ang mga kaibigan ko naman ay magsasaka. Paminsan-minsan ay sumasama sila sa truck na bumibili ng palay noon. Pakyawan naman ang bayaran at hatian sa paghahakot ng palay para ikarga sa truck. Maging ako ay sumasama din sa kanila sa pamamakyaw kapag hindi ako bumabiyahe ng tricycle. Kung ano man ang aming karanasan at kung paano namin naengkwentro ang aswang, malalaman niyo sa pagpapatuloy ng kwentong ito. Araw ng Undas. Malapit na rin ng piyesta sa mismong bayan kung kaya't maraming paninda at mga aktibidad sa plaza. Kasama na doon ang iba't ibang klase ng mga palaro sa perya. Namasyal kami ng aking mga kaibigan. Palapit na ang kapistahan sa aming bayan at meron ng perya sa plaza noon. Nang mga panahon na ito ay hindi pa kami nagkakakilala ni Tess. Habang naglilibot kami sa perya ay nagkasalubong kami ni Tess noon. Muntik na kaming nagkabanggaan dahil naghaharutan kami ni Glenn. Kung kaya't hindi ko siya napansin kagad. Nasa likuran ko na pala siya. Nakatalikod ako sa kanya kung kaya't pag-ikot ko at paharap sa kabilang direksyon. Muntik ko na siyang nabangga noon. Sorry ma'am, hindi ko po sinasadya. Pasensya na. Ang sagot naman ni Tess ay wala umano yun. Hindi naman daw siya talaga nabangga. Bigla namang nagwika ang kasama niya ng, "Uy, parang coincident ah. Alam mo sis, bagay kayong dalawa." Hindi ko alam kung kapatid niya yun o kaibigan. Sis yung tawag nilang dalawa eh. Pero hindi ko na lamang yun pinansin pa. At dahil nagkapatawaran naman kami kaya nagpaalam na akong mauuna na kami ng aking mga kaibigan noon. Balak naming pumunta sa videokehan. Nasa kabilang kanto yun ng parke kung saan naroroon ang iba't ibang palaro ng perya. Nang nakarating na kami sa videokehan at nag-order kami ng inumin at nakikanta na rin. Habang nagsisiya ng aking mga kaibigan. Ako naman para wala ako sa sarili ko eh. Hindi mawala sa isipan ko yung babaeng muntik ko nang mabangga nun. Nagulat pa ako nang tinapik ako ni Glenn sabay sabi ng, "Tol, tagay mo na. Kanina pa yan hindi mo iniinom mo. Ano bang nangyari sa'yo?" Inasar niya pa ako na hindi ko makalimutan ang babae noon. Dinagdag niya pa na kapag nakita namin ulit mamaya ito siya na hihingi ng numero ng cellphone ito. Ngumiti naman ako habang sumasang-ayon sa sinabi ni Glenn. Kinantsawan pa ako ng mga loko. Hindi ko alam kung bakit animoy gustong-gusto kong muling makausap ang babae. Nanghihinayang ako kung bakit umalis ako kaagad na hindi man lang nahingi ang numero ng cellphone niya. Pagkatapos nga naming mag-inuman ay kaagad naman kaming umuwi. Siguro'y nasa 10:00 na ito ng gabi. Habang naglalakad na kaming magkakaibigan papunta sa pinagparadahan namin ng tricycle, muli naming nakita ang babae kasama ang kanyang kasamahan sa tabi ng simbahan na malapit lamang din sa plaza. Kung kaya't tinanong ko ang dalaga nun, "Pauwi na po ba kayo, ma'am?" Sumagot naman ito kaagad na pauwi na daw. Kaagad ko silang inalok na ihahatid na namin sila.
na may dala kaming tricycle kaya mabilis lang namin sila mahatid noon. Pero umayaw si Tess. Ayon sa kanya ay may masasakyan naman sila pauwi at hinihintay na sila sa parkingan ng susundo sa kanila. Hindi na ako nagpumilit pa dahil doon. Nagpaalam na lamang ako kasama ang aking mga kaibigan na mauuna na kami sa kanila. Tumango na lamang ang dalaga at ngumiti. Kaya't dumiretso na rin kami ng mga kaibigan ko sa parkingan ng aming tricycle. Hinatid ko pa ang mga kaibigan ko sa bahay nila bago pa ako umuwi noon. Pagdating ko sa bahay, doon ko lang naalala na hindi ako nakahingi ng numero sa dalaga. Ultimo yung kaibigan ko nakalimutan na rin nila eh. Dahil doon ay nasabi ko na lamang sa sarili na sana magkita kami muli. Ang kahilingan kong yun, Sir Seth, ay nangyari noong araw ng piyesta. Nagkita kami noon. Inaninyahan ko siya na pumunta sa bahay. Sinabihan ko siya na isama na niya ang kanyang mga kaibigan. Kung kaya't sumama naman ang mga ito. Kinakausap ko siya at tinatawag pa rin na ma'am. Siguro naasiwa ito kung kaya't sinabihan niya ako na wag ko na siyang tawaging ganon. Tess na lang umano. Sabay tanong niya kung anong pangalan ko. Ako si Jake. Pasensya ka na, Tess ha. Nakalimutan ko palang magpakilala sa'yo. Pagdating sa bahay ay kagad ko na silang pinapasok at binigyan ng kani-kanilang plato. Sinabayan ko na rin silang kumain nang sa ganon ay hindi sila makaramdam ng pagkailang at hiya. Nang hinatid ko na sila pabalik ng plaza, doon na kami nagpalitan ng numero ng cellphone. Wala akong pagsidla ng tuwa nang nakuha ko ng number niya. Pagkarating sa plaza, nagpaalam na ako sa kanila na mauuna na ako, na baka hanapin ako ni nanay. Kailangan ako sa bahay dahil walang mag-aasikaso sa mga bisita na pupunta. Hindi nga ako nagkamali nun. Pagdating ko sa bahay ay naroroon na ang iba naming bisita na nanggaling sa mga barangay na hindi nasakop ng bayan. Dumating na rin ang 4 kong kaibigan nun. Laking pasasalamat naman ni nanay kasi maaasahan yung mga kaibigan ko sa pagtulong. Marahil ay nagtataka kayo, Sir Seth, kung bakit marami kaming bisita. Normal lang sa probinsya na pumunta mga tao tuwing piyesta. Hindi na kailangan mag-imbita. Ang ginagawa lang namin ay binubuksan lamang ang pintuan ng bakod sa ganung paraan. Ay kusa na lamang na pumapasok ang mga tao sa bahay para makipiyesta noon. Nasa alas 5 na ng hapon ang tuluyan ng walang dumating na mga tao. Saglit namang nagpaalam ang 4 kong kaibigan na may pupuntahan lamang sila noon. Hindi ko na rin nagawang sumama sa dami ng mga ligpitin na kailangan kong gawin. Nang natapos ko na yung mga gawain, dito na ako nagkaroon ng pagkakataon na subukang tawagan ng numero ng cellphone ni Tess. Hindi naman ako nabigo gawa ng sinagot niya naman ito kaagad noon. Nung una ay nagtataka pa siya kung bakit ako tumawag. Sinabi ko naman na sinubukan ko lang kung tama bang binigay niya sa aking numero. Doon na nagsimula ang pag-uusap namin ni Tess palagi. Kinagabihan ay may sayawan sa plaza. Dito dinadaos sa mga palabas. Kadalasan ay mga artista ang iniimbitahan ng aming alkade. Meron din mga banda. Pagkatapos ng palabas ng mga naimbitahang paunahin ay doon na nagsisimula ang mga sayawan. Muli kaming nagkita ni Tess kasama pa rin niya mga kasama niya kanina nang pumunta sila sa bahay. Habang ako ay kasama ko din ang 4 kong kaibigan noon. Medyo nakainom na kami ng mga oras na ito. Ganun pa man, sakto lang ang aming nainom. Lumapit ako kay Tess at nakipag-usap habang ang mga kaibigan ko naman. Nilapitan na rin yung mga babae na gusto nila. Dumidiskarte din sila noon. Nang mga panahon na ito ay hindi ko inakala na may iba din palang nagkakagusto kay Tess noon. Pinagsilosan ako ng lalaki kaya nung nagpaalam ako kay Tess na pupunta na sa mga kaibigan ko. Sinundan ako ng 3 lalaki at binalak na tambangan sa madilim na bahagi ng plaza. Pero nang akma na nila akong pagtulungan, doon dumating ang 4 kong kaibigan. "Hoy, ano yan?" tanong ni Glenn. Dahil sa pagsigaw ni Glenn ay nabulabog ang kalalakihan. Ganun pa man nakilala ko yung mga ito. At dahil malapit lang naman ang presinto ng pulis kung kaya't sinabahan ako ng mga kaibigan ko para i-report ang insidenteng yon. Rumisponde ang mga kapulisan at hinuli nila yung 3 lalaki na noon ay
Nagbabadya na namang mag-amok sa loob ng sayawan. Lasing ang mga ito at nagmamataas sa kapulisan kung kaya tuluyan silang naikulong. Gusto ko pa sanang magpakita sa mga lalaki pero hinatak na ako ni Glenn palayo nun. Dahil doon, hindi na namin nagawa pa ang manatili sa plaza. Umuwi na lamang kami sa bahay kasama ang 4 kong mga kaibigan. Tinawagan ko si Tess pero hindi na ito sumasagot ng kanyang cellphone. Nakalamdam ako ng lungkot nun. Pero sinabihan naman ako ng 4 na kaibigan na huwag na malungkot. Kilalanin mo muna ng maigi si Tess, pre. Baka mamaya sila na pala nung lalaki. Mahirap na yung makasira ka ng relasyon ng iba. Baka yan pa yung magdala sa'yo sa kapahamakan. Sabi sa akin ni Isboy. Ilang sandali lang ang lumipas ay nakatanggap ako ng mensahe mula kay Tess. Sinabi niya sa akin na hindi niya daw narinig ang tawag ko dahil nasa loob sila ng diskohan. Sinabi niya na i-text ko na lamang sa kanya kung ano ang gusto kong sabihin. Dahil doon tinanong ko siya kung kaano-ano niya yung lalaki na nakatingin sa amin kanina habang nag-uusap. Ang sagot niya, malayong kamag-anak niyang lalaki. Pero natatakot daw siya doon. Sinabi niyang napapansin niya nakakaiba ang trato ng lalaki sa kanya na para bang hindi kamag-anak dahil sa nagkakagusto daw ito sa kanya noon. Ipinakita ko yung mensahe ni Tess sa aking mga kaibigan. Maging sila napakamot sa ulo eh. Anong plano? Patikimin ba natin yun pagkalabas sa kulungan? Tanong John. Sabay naman si Nonoy at Glenn na nagwika ng hindi magandang ganong idea. Sinabi pa nila na huwag naming iksihan ang tali namin dahil lang sa babae. Madali ang pumasok sa gulo mga tol pero mahirap labasan eh. Kaya pas tayo sa ganyan. Sumang-ayon naman ako doon. Kung kaya't nagpatuloy na lamang ako sa pakikipag-usap kay Tess sa text. Hanggang sa naging magkaibigan na kaming dalawa. Umabot na ng 4 na buwan ang aming pagiging magkaibigan. Hanggang sa sinabi ko na sa kanya ang aking nararamdaman. Ipinagtapat ko kay Tess na gusto ko siya. Hindi lang gusto, kundi mahal. Tinanong ko siya kung pwede ba siyang ligawan at sabi ko sa sarili ko, bahala na. Ang importante ay nasabi ko na sa kanyang nararamdaman ko noon. Pumayag si Tess na ligawan ko siya kaso ang problema lang ang nanay niya umano. Baka ayaw umano nitong pumayag na manligaw ako sa kanila. Sinabi ko sa kanya na ako nang bahalang makipag-usap sa kanyang ina. Sa bahay naman nila ako manliligaw eh. May respeto ako sa babae kung kaya't formal akong aakyat ng ligaw sa bahay nila noon. Tinanong ko siya kung saan bandang bahay nila sa San Miguel. Sinabi naman niya sa akin kung ano ang eksaktong lugar nila kung kaya't sabi ko pupunta ako bukas na bukas din. Pumayag si Tess kung kaya't wala akong mapagsidlan ng kaligayahan ng gabing yon. Kinabukasan, 3:00 pa lamang ng hapon ay naghanda na ako sa pagpunta sa bahay nila Tess. At dahil nahihiya naman akong pumunta sa lugar nila na walang dala, naisipan ko na bumili ng 1 kilo ng bangus at maging ng mga rikado nito sa pagluluto. Bumili din ako ng tinapay at juice na pasalubong sa mga kapatid ni Tess kung meron man. Sa isip ko pa, tama na siguro to. Sa susunod naman ulit. Bago pa man ako nakaalis ay tinanong ako ni Mama kung saan ako pupunta nun. Kinuwento ko naman sa kanya kung anong plano ko. Tinanong ako ni Mama kung saang barangay ako pupunta. Sinabi ko naman sa kanya na San Miguel. Nagulat si Mama nang sinabi ko sa kanya ang lugar na yon. Ano? Doon ka pupunta? Alam mo ba kung anong klaseng lugar ang pupuntahan mo? Nagtataka naman ako kung ano ang meron sa lugar. Gawa ng palagi naman akong bumabiyahe ng tricycle eh. At may mga pasahero din naman ako na hinahatid sa lugar ng San Miguel. Pero wala namang masamang nangyari sa akin. Dahil doon ay sinabihan ko na lamang si Mama na walang masamang mangyayari sa akin noon. Uuwi akong ligtas at walang galos kaya huwag na siyang mag-alala pa. Sinabihan niya pa ako na bahala na ako sa buhay ko. Total matanda na ako. Ayon pa kay Mama na siguraduhin ko na hindi ako mahahawaan ng pagiging aswang pag umuwi ako sa bahay. Tumango na lamang ako sa sinabi ni Mama. Naniniwala naman ako sa usaping aswang dahil nakaranas ako ng tinatawag nilang bagat nung bata pa ako.
nang minsang pumunta kami ni Papa sa may isa ng kanyang kumpare. Magpaganon pa man syempre dahil sa tibok ng puso, hindi ako napigilan. Pagkatapos kong magpaalam kay Mama ay umalis na rin ako. Dala ko din naman yung tricycle ko nang pumunta ako sa lugar nila Tess. Bali ako lang mag-isang pumunta sa lugar. Hindi ko na niyaya yung mga kaibigan ko nang sa ganon ay hindi na ako tumagal pa doon. Mahirap kapag magkasama kaming 5. Lagi kaming natatagalan kahit saan magpunta. Ang bala ko lang ay mapuntahan si Tess at makausap ang kanyang pamilya. Pagdating ko sa bukana ng lugar ay kagad naman akong nakita ng mga suki ko na palaging nagpapahatid sa akin sa barangay na yon. Tinanong nila kung saan ako punta. Sinabi ko naman sa kanila na aakit nga ako ng ligaw noon. Sinabi ko na rin ang pangalan ng sityo at maging ang pangalan ni Tess. Nako Jake, malayo ang sityo na pupuntahan mo. Kailangan mong maglakad ng 1 oras papunta doon. Mag-ingat ka din sa lugar na yon ha. Maraming malain ginhawa doon. Wika ni Aling Marina. Palagi itong umuuko pa ng tricycle kapag namimili ng kanyang paninda sa bayan. Pinaghintay niya ako sandali. Nagtataka man ay naghintay na lamang ako. Saglit siyang pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Pagbalik niya, may kasama na siyang matandang lalaki. Nakilala ko naman yon. Tatay niya. At kilalang albularyo sa kanilang lugar yon. Si Manong Tonying. Pinalapit niya ako sa kanya kung kaya't kaagad ko naman yung sinunod. Nagmano ako sa matandaan na natuwa naman nang nakita ko. Tinanong niya ako kung totoo bang sinabi ng anak niya na aakyat ako ng panliligaw sa isa sa residente ng sityo na binanggit ko kay Manang Marina. Tumango naman ako habang nagwika ng, gusto ko kasing makilala yung mga magulang niya para formal na magpaalam sa kanila na liligawan ko yung anak nila. Tumango ito at sinabi niyang tama lamang ang ginagawa ko. Bihira na lamang umano sa kabataan ang umaakit ng panliligaw sa napupusuan nilang dalaga ng panahon na yon. Binigyan ako ni Lolo Tungnying ng pulseras na gawa sa kahoy. Hindi ko alam kung anong klaseng kahoy yon. Pero mabango yung amoy Masarap sa ilong. Binigyan niya rin ako ng isang maliit na patalim na animoy gawa sa ginto. Dahil sa kulay na dilaw ang kutsilyong yon. Magkabilaan ang talim nito. Pero hindi naman matalas. Sinabi sa akin ni Lolo Tunying na kakailanganin ko ang patalim na ito para proteksyon ng sarili nun. Sinabihan niya rin ako na wag kong tatanggalin ang pinasuot niya sa aking pulseras. Tumango naman ako sa sinabi niya bilang pagsang-ayon. Isinukbit ko ang patalim sa aking bewang. Pagkatapos ay nagpasalamat na ako sa mag-ama at nagpaalam na. Hinabol pa ako ni Manang Marina at sinabihan na hindi nakakaakit ang tricycle sa lugar na pupuntahan ko kaya iwanan ko na lamang daw ang tricycle sa bukana ng sityo. Sabihin mo na lang sa kanila, Jake, na ako ang nagbigay pahintulot sa'yo. Kapatid ko ang may-ari ng bahay dyan. Wika pa sa akin ng ginang. Pagdating ko sa dulo ay may nakahilerang mga bahay ang nasa pinakabukana. Doon ko iniwan yung tricycle. Kinausap pa ako ng lalaki doon. Pero nang sinabi ko na si Aling Marina ang nagwika sa akin na doon ko iwanan ng tricycle pumayag naman sila. Pinaalalahanan pa ako ng padre de pamilya ng bahay na yun na mag-ingat sa lugar na pupuntahan ko. Ngumiti na lamang ako at nagpasalamat sa pinapakitang kabaitan ng lalaki. Nagulat pa ako nang nakita ko ang makipot na daan papasok sa sityo. Sa daan ay may mangilan-ngilang kubo. May mga tao din sa labas at nanonood sa aking paglalakad papasok sa lugar na yon. Isa namang matanda ang nakita ko na nakatingin sa akin habang nakangisi. Iho, parang bago ka dito sa lugar. Saan ba ang punta natin? Tanong ng matanda na hindi ko maintindihan kung totoo ba itong mabait o nagpapakitang tao lang. Nang akmang lalapit na sa akin ng matandang ito ay nakaramdam ako ng pag-init ng aking pulseras. Naglalabas din ng nakakahalimuyok na amoy ang pulseras na yon. Bigla na lamang naudlot ang paglapit sa akin ng matanda. Narinig ko pa ang pagsambit nito ng,
May proteksyon ito, Nying. Mabilis itong naglakad papasok sa bakod na gawa sa kawayan. Hindi ko na lamang pinansin ang ginawa ng matanda. Nagpatuloy ako sa paglalakad papunta sa direksyon na tinuro sa akin ni Tess, kung saan ang kanilang bahay. Nakaramdam man ako ng kaba pero sa isip ko pa ay nasa lugar na ako kung kaya't ipagpapatuloy ko na lamang ang paglalakad ko noon. Hanggang sa nalagpasan ko na ang bahaging yun ng daan. At doon ay nakita ko ang isa sa kaibigan ni Tess na binabae. Halos tumilipa ito sa kilig ng nakita ko. May dala pa akong pasalubong kay Tess noon. Tinawag nito si Tess at nakita ko na lumabas nito ng bahay mula sa isang bakura na may nag-uusap ng mga kabataan na tilang matanda. May isang lalaki na may nakasukbit na itak sa bewang ang lumabas noon. Nakita ko na tila ba magkahalong pagtataka at paghanga ang mga tingin nito sa akin. Ipinakilala ako ni Tess sa kanyang magulang. Kagad naman akong lumapit sa kanila at nagmano. Inabot ko na rin sa kanila ang binili kong pasalubong. Aba, may ulam pa. Dito ka ba maghahapunan, iyo? Tanong sa akin ng tatay ni Tess noon na tawagin na lamang natin sa pangalang Imong. Yung nanay niya, tawagin nating Sonia. May 3 nakababatang kapatid si Tess. Sila ang mas natuwa sa dala kong tinapay. Malit lamang ang bahay nila Tess. Gawa ito sa purong kawayan. Ang ibang bahagi ng bubong nila ay gawa sa yero. Habang ang sa kusina naman nila, gawa sa pawid nun. Natuwa naman si Nanay Sonia sa dala kong bangus at kaagad nitong dinala ang isda sa loob ng bahay. Habang kami ni Tess kasama ang kanyang ama at ang isa pang lalaki, naiwan sa labas nun. Dito ay pinakilala ni Tess sa akin at tiyuhin niya ang isang lalaking kasama namin sa labas. Tawagin na lamang natin ito sa pangalang Joaquin. At kaya may dala-dala itong itak ay dahil sa magkasama silang dalawa ng ama ni Tess na nag-ipon ng kahoy sa bundok para gawing uling. Nagwika si Tatay Imong kay Tio Joaquin na magkasama na lamang kami mamayang bumaba sa patag kung saan naroroon ang bahay nito. Nang sa ganon ay hindi ako nag-iisa. Natuwa pa ang Ginoo nang nakita niya ang pulsera sa braso ko. Inilibot ko ang aking paningin sa paligid ng bahay. Doon ko nakita ang iba't ibang halaman na may tinik. Maging ang baging na kung tawagin ay makabuhay. Nababalutan ito ang paligid ng bahay nila Tess. Dahil sa nakita ko ay napagtanto ko na hindi aswang ang pamilya ni Tess. Dahil doon ay unti-unti nang napapanatag ang loob ko. Nang hapon din na yun mismo ay nakapagpalagayin kami ng loob ng ama ni Tess. Sinabi pa nito na maiintindihan niya kung bihira lamang akong pupunta sa bahay nila. Yun ay dahil sa alam niya naman kung anong mga nilalang ang nakatira sa daanan papunta noon. Ayon pa sa Ginoo, bata pa lamang siya ay nais niya na makaalis sa lugar nila noon. Pero hindi naman ito nangyari dahil nga nasa bundok ang kanyang hanapbuhay. Kung kaya't wala siyang magagawa kundi ang manatili na lamang sa lugar. Nang sumapit ng 6:00 ng hapon ay niyaya na kami ni Tatay Imong na pumasok na sa bahay. Sumama naman kami ni Tio Joaquin sa kanya. Nanatili kami sa loob ng bahay nila at doon nag-usap. Habang si Tess naman ay kumain na ng hapunan kasama si Nanay Sonia at ang 3 niyang kapatid. Niyaya pa nila kami pero nagwika ako na busog ako at nakakain na ako bago pa man ako umalis noon. Tinanong ako ng tatay ni Tess kung saan ako nakatira. Sinagot ko naman ito. Bagay ako pang nakita sa Ginoo na animoy nahihiya ito sa kanilang tahanan. Pasensya ka na iho at mahirap lang si Tess. Baka hindi siya gustuhin ng pamilya mo kung sakali mang magkatuluyan kayo sa uli. Sabi ni Tatay Imong. Sabi ko naman ay hindi ako pupunta sa kanila matlakad na malayo kung hindi ako seryoso sa pakay ko kay Tess. Sinabi ko rin sa kanya na huwag siya mag-alala dahil lalaki ako. Paninindigan ko ang nararamdaman ko sa kanya. Ayawan man siya ng buong angkan ko noon. Edi titira na lamang po kami na malayo sa lugar ng pamilya ko tay kung sakaling ayaw nila. Wika ko na may halong katotohanan. Nang gabing yon ay alam ko na nakuha ko ang loob ni Tatay Imong at maging ni Tio Joaquin. Dahil gabi na, nagpaalam na akong uuwi na. Sasabay na lamang ako kay Tio Joaquin. Pero bago pa man kami nakaalis ay kinausap ako ni Tatay Imong. Ayon sa kanya ay
maiintindihan niya kung hindi na ako makabalik sa lugar nila. Sinabihan niya rin ako na huwag ko na lang paasahin ang anak niya kung hindi naman ako seryoso. Ngumiti ako sa kanya habang nagwika ng, wala sa estado ng isang tao ang kanyang dangal at dignidad. Basta namumuhay ng tama at tapat. Lalo na po at wala kang hinahamak o inaapakan na kapwa-tao. Huwag pong isipin na nakakababa ka sa mga tao na may konting kakayahan sa buhay kaysa sayo. Tsaka hindi naman po ako mayaman eh. Tricycle driver po ako kaya wala akong pwedeng maipagmamalaki sa inyo. Ngumiti na lamang ito sa akin at pinaalalahanan niya rin kami na mag-ingat sa daan. Joaquin, ikaw na yung bahala sa pamangkin mong hilaw . Nakangiti naman si Tio habang sumasagot na walang masamang mangyari sa akin. Nasa bundok na bahagi ang bahay nila Tess kung kaya't puro mataas na kakahuyan ang dinadaanan namin pabalik sa patag. Malaki at mataas na mga puno ang nakapalibot sa makipot na daan. Habang papalapit na kami sa sitio, kung saan ako may nakitang matanda kanina, nakarinig kami ng mga paghingal. Kasunod nito ay ang paghuni ng ibong wakwak. Ilang sandali pa ay nag-iba naman ang tunog na animoy. Hunito ng isang inahing manok na naghahanap ng kanyang inakay. Napamura si Tio Joaquin. Anak nang, inaatake tayo ng kuto-kuto, Jake . Binunot niya ang kanyang dalang itak. Habang ako naman, kinuha ko ang patalim na bigay sa akin ni Lolo Tunying. Nagulat naman si Tio Joaquin nang binunot ko ang patalim. Iginuhit ko yun sa lupa habang nag-iwika ng, sige lapit, nang magkasubukan tayo. Si Tio Joaquin naman ay naghahanda na rin ang kanyang itak nun. Sa kauna-unahang pagkakataon ni nakakita ako ng totoong itsura ng aswang. Pero sa hindi ko malamang dahilan na hindi makalapit ang mga nilalang na yon. Si Tio Joaquin naman ay tila ba hindi pinapansin ng mga nilalang na ito na parang ako lang yung puntiryan nila. Ganun pa man ay hindi nila nagagawang lumapit. Naamoy ko din ang pinapakawalang halimuyak ng suot kong pulseras. Patuloy naming naririnig ang galit at garalgal na tinig ng mga nilalang na yon. Naaaninag ko rin sa liwanag ng buwan ang katakot-takot na itsura ng mga ito. Pero nang nakalabas na kami sa makipot na bahagi ng daanan na ito unti-unti na ring nawawala ang garalgal na ingay nila. Yun nga lang may pumalit. Ibong wakwak yon. Hanggang sa narating na namin ang pinaparadahan ng aking tricycle. Sumakay naman si Tio Joaquin hanggang sa harap ng kanyang bahay na hindi malayo sa aking pinagparadahan. Pagdating niya doon ay inalok niya naman ako na doon na magpalipas ng gabi pero sinabihan ko siya na huwag siyang mag-alala dahil ayos lang ako. Nang nakarating ako sa bahay nila Manang Marina, nakikita ko pang nakabukas ang ilaw sa kanilang balkonahe. Bumusina na lamang ako saglit. Bumukas naman ang pintuan at nakita ko na lumabas doon si Manang Marina at Lolo Tunying. Kumaway na lamang ako sa kanila at nagpasalamat nun. Sinabi ko na din sa kanila na uuwi na ako. Muli ay pinaalalahanan naman ako ni Manang Marina na mag-ingat. Bali yun po yung una kong karanasan sa aswang, Sir Seth. Nakailang ulit pa ako ng pagpunta sa bahay nila Tess bago kami tuluyang nagpakasal. Hindi naman tumutol ang aking magulang pero ang kasal namin ay dinaos na lamang sa bahay na siyang napagkasunduan ng pamilya namin para sa mas maayos na pagdaos nito. Pagkatapos ng aming kasal ay saglit lamang kaming tumira sa bahay ng aking magulang. Ginagawa pa lamang noon ang sarili ng may bahay ni Tess. Nasa 1 buwan pa ang nakalipas bago kami tuluyang lumipat. Nasa bayan pa rin yun ang Dumalag pero palayan ang nasa ibabang bahagi ng lupain, kung saan ay parte na namana kong lupa yon. Hindi naman ito kalakihan. Napagkasunduan namin ni Tess na patayuan doon ang bahay ang kanyang magulang. Gawa pa rin sa kawayan pero medyo mas matibay kaysa dati nilang bahay. Nang sa ganoon na hindi na delikado para sa aking asawa. Pinatawag din namin si Tatay Imong dahil magaling din naman siyang gumawa ng bahay nun. Ganun na lamang ang pasalamat niya sa alok ko sa kanya. Mabilis na natapos ang bahay ng aking biyanan. Si Tatay Imong na rin ang pinagkatiwalaan ko sa pag-aalaga ng aming palayan. Ako ang nagbabayad sa lahat ng gastusin at siya naman ang namamahala. Kapag panahon na ng anihan ay
Kinukuha ko ang lahat ng gastos at doon pa lamang namin hinahati ang ani. Pero mas malaking porsyento ang binibigay ko sa binan ko. Kumukuha lamang ako ng sapat lang sa aming mag-asawa. Ganun pa man ay hindi lang pala yan ang ipinagkatiwala ko sa kanya. Ultimo ang pag-aalaga ng baboy kung saan kami nagkakaroon ng mas disenteng kita ay siya rin ang umaasikaso. Nang nanganak si Tess ay kinuha namin ninang si Manang Marina. Babae ang panganay naming anak na pinangalanan naming Angel. Isang araw, inimbitahan kami ni Manang Marina na pumunta sa kasal ng kanyang anak, sa San Miguel. Nagdadalawang isip si Tess noon na dalhin ang anak namin dahil taga doon ang nilalang na bumangga sa akin noon sa daan. Ganun pa man ay ako na mismo ang nagwika sa kanya na ayos lang naman na pumunta kami doon. Isa pa, sa bahay naman ni Manang Marina kami pupunta kaya wala siyang ibang dapat ipag-alala noon. Dahil doon ay pumayag naman si Tess. Kasama namin yung binan kong babae noon. Maayos naman kami nakarating sa lugar pero maraming tao ang nakapansin sa noon ay 6 na buwang sanggol na anak namin. Kulot kasi ang buhok niya. Nakuha nitong matangos na ilong ni Tess at nakuha naman niya sa akin ng maputi na kutis. Kung kaya't nagmistula siyang palaboy na Santo Niño. Naging dahilan para nakuha ng batang itensyon ng mga tao. Nung una ay maayos pa pero nang tumagal na ay napapansin kong namumutla na si Angel. Hanggang sa nagsuka ang bata. Hindi ko na malaman kung ano ang gagawin. Maging si nanay. Nalilito na rin nun. Sa hindi kalayuan ay nakita ko ang isang babae na matamang nakatingin lamang sa aking anak. Katanghalian yun kung kaya't hindi man lang pumasok sa isip ko na pinagdiskitahan na ng malaing ginhawa itong anak namin. Nakita yun ng isa sa apo ni Lolo Tonying. Inalalayan niya kaming makapasok sa kanilang tahanan. Hindi ko alam kung bakit parang hirap na hirap kaming makapasok sa bahay ng albularyo. Pero nang makita kami ni Lolo Tonying na tila ba hirap na hirap makausad paloob dahil nga maraming tao, bigla na lang bumuka ang bibig niya. Kasunod dito ay ang pag-ihip niya sa hangin. Sa isang iglap lang ay mabilis kami nakapasok sa kanilang tahanan. Ganoon na lamang ang takot namin dahil sa namumutla na si Angel at nagiging lila na ang kulay ng kanyang bibig noon sa kakaiyak. Nang hinipan ni Lolo Tonying ang kanyang bunbunan ng luya, hinaplasan ang tiyan ng bata ng langis at luya na kanyang ninuya. Doon kumalma ang bata. Mangyak-ngyak na ako maging si Tess at si Nanay Sonia. Galit din ito dahil sa wala nang patawad umano ang mga nilalang. Kilala nila ang may kagagawan pero wala naman sila magawa dahil sa hindi naman namin sila pwedeng komprontahin. Hindi pinaniniwalaan sa korte ang usapin tungkol sa mga ganun, di ba? Kung kaya't magbibigay lamang ito ng kapahamakan kapag kinompronta pa namin. Hindi kami kaagad nakauwi ng mga oras na yon. Hinintay na lamang namin ang pagsapit ng 3:00 ng hapon. Ganun pa man ay hinatid pa rin kami ni Manang Marina sa bahay. Kasama niya si Lolo Tonying. Kagaya ko ay binigyan niya rin ng proteksyon na pulsera si Angel at ang pangontra na nakabalot sa itim na tela na kung tawagin ay Carmen. Simula noon ay hindi na rin kami muli pang nakabalik sa lugar nila sa barangay ng San Miguel.